Ilang internationally educated nurses ang dismayado sa binagong requirement para maging lisensyadong nurse sa Ontario. Tila nadagdagan na naman daw ng panibagong hadlang ang mahirap ng proseso para makapasok sa propesyon sa Canada. Nakausap po ng Omni News ang ilan sa mga IEN. Ang kwento nila at ang dahilan ng pagbabago ayon sa gobyerno ng Ontario sa special report ni Teresa Redula. Pag-sikap sa disease ka, at anong naiwan na chain sa red blood cell mo sa hemoglobin? Nagtapos ng nursing sa Pilipinas noong 2006. Dumating sa Canada bilang nani si Adona Agawili noong 2014. Naging personal support worker o PSW sa long-term care noong 2017. Trabahong ginagawa niya hanggang ngayon. Sa gitna nito, buhay na buhay pa rin daw ang pangarap na balang araw, makapagtrabaho bilang nurse sa Canada. Yun talaga yung dream mo yung ipurso mo yung career mo as a nurse. So kahit pa isang PSW ka, nandun ka sa facility, kumbaga may hinahangad kang kulang sa'yo. Kaya naman sinimulan niya na ang aplikasyon para maabot ito. Pero ngayong 2026, panibagong hamon nang baguhin ng College of Nurses of Ontario o CNO ang requirement na Evidence of Practice o EOP simula January 12. Ang hirap kasi pabago-bago ba sila ng rules. Sa EOP, kailangang magbigay ang aplikante ng ebidensyang mayroon silang nursing education o nakapag-practice bilang nurse sa nakalipas na 3 taon. At ayon sa Integrated Filipino-Canadian Nurses Association o IFCNA, kung dati ang mga internationally educated nurse, pwedeng mag-volunteer practice sa anumang pasilidad, ospital o rural health unit sa lugar kung saan sila lisensyado. Basta't may ipapakitang na-renew ang tinatawag na safe practice. Ngayong 2026, sa pagbabagong inanunsyo ng CNO, kailangan na itong magmula sa employed o paid role. Pero with this new release update, parang nakaka-discourage na i-continue. Kasi you have to go to educational pathways. You have to enroll sa mga schools o colleges for you to get to meet this requirement. Kasi realistically and practicality, kung sinasabi nilang paid position and paid roles, walang employer ang mag-offer sa iyo ng employment kung magbabakasyon ka lang ng 1 or 2 months sa Pilipinas or sa home country of your jurisdiction. Si Agawili na balak sanang pansamantalang bumalik sa Pilipinas ngayong taon para doon mag-volunteer practice sa isang ospital. Di na raw sigurado sa kanyang susunod na hakbang. Gaya niya, maraming Pilipino ang pinipiling magtungo sa Pilipinas para mag-volunteer sa healthcare doon ng ilang linggo. Sa halip na mag-aral at tumigil sa trabaho nila sa Canada. Ginagawa raw nila ito para hindi malagay sa alanganin ang mga responsibilidad nila sa Canada at sa kanilang mga pamilya. I cannot leave my work here in a long term. Kasi syempre, we have bills here to pay. And sino ba naman mag-hire sa'yo doon for short term? Napaka-imposible sa katulad namin. Hindi kasi madaling uuwi ng Pilipinas para magtrabaho ulit doon, para mag-gain ulit ng 1-year experience or paid experience. Kasi may mga anak ako, hindi naman pwede yun na lahat naka-rely sa magiging salary ng husband ko. So it always need 2 person para mabuhay mo yung family mo dito sa Canada. And it's not easy decision. Ramdam din daw ni Joanna Pahilanga ang epekto ng pagbabago sa requirement ng Ontario, isang home child care provider ngayon. Nagtrabaho siya bilang nurse ng higit 15 taon bago dumating sa Canada. At this time, parang nandun ako sa point na ipupush ko pa ba? Yung parang ganun. Kasi medyo nagkakaedad na rin ako. So yung time na mag-aaral ka or yung time mo na i-spend na uuwi sa Pilipinas, parang ang hirap. Gaya ng ibang IEN, hindi na rin daw alam ng part-time PSW na si Heidelin Orongan ang kanyang mga susunod na hakbang. Nagulo lahat yung yung plano ko kasi hindi ko na alam kung anong other way na pwede kong gawin para makumpleto yung safety practice ko. Ilan lamang sina Agawili, Pahilanga at Orongan sa mga IEN na nakausap ng Omni News na apektado ng binagong EOP requirement para mabigyan ng lisensya.
bilang nurse dito sa Ontario. At sa pahayag ng College of Nurses of Ontario, sinabing naiiba-iba rin daw kasi ang volunteer settings pagdating sa documentation at standardized oversight. Kaya't hindi madaling i-assess kung naa-apply ba ang nursing knowledge, skill at judgment. Kung hindi raw sapat ang evidence of practice ng isang nurse na papasok sa propesyon, ito raw ay posibleng maging peligro sa kaligtasan ng publiko. Diin ng CNO, pinapayagan ng pagbabagong ito na mabilis na i-verify ang applicant work history, lalo't karaniwang structured ang paid employment. Kung isinumite ang aplikasyon bago ang pagbabagong ipinatupad noong January 12, kinokonsidera pa rin daw ang volunteer experience na pasok sa 60-day grace period. Panawagan ng IFCNA. Expand the eligibility criteria for that supervised practice experience program o yung paid placement practice na nandito na, offer the OSCE o yung Registered Nurse Competency Assessment Program sa mga qualified to challenge it just to evaluate the competency ng isang IEN. And then our call to action is sana they considered yung every sacrifices and they have to understand yung mga pinagdaanan ni IEN pagdating dito sa Canada. Na we prioritize our family first before our career, and yet we still committed to continue our nursing career here in Canada. Sa gitna ng pagbabago sa requirement para makapagtrabaho bilang nurse sa Ontario, tuloy pa rin daw ang mga IEN sa pagtatrabaho para maabot ang pangarap na maging nurse sa probinsya at makatulong sa health system ng Canada. Andito na ako eh. Siyempre, tuloy na natin. Push na yan. Yung pinanghawakan ko kasi yung family ko yung mga anak ko. So siguro at the end of the day, parang nandito na rin naman ako. So ipupush ko talaga din siya. Although napakahirap ng sitwasyon, but there's always a way naman daw eh. So I'm still hoping. Every time na nag-work ka sa healthcare, makikita mo yung sitwasyon ng shortage of staff. Mano mo talaga na I need to be a nurse. Para alam mo yung makatulong ka. Hopefully makita yun ng CNO na ang dami-daming mga IEN. Kumbaga, skilled naman yung mga yan. Kumbaga, bigyan nila ng fair treatment. Teresa Redula, Omni News, Toronto.